nagbabato kanina were minors, mga tingin namin mga 17 years old. So hindi pa namin ma-interview dahil hinihintay namin ang DSWD. Inaalala nga namin, baka bigla kang mabato sa ulo eh. Kawawa nga yung isa natin kasama reporter. Tinamaan sa mukha. Ano ba naman yan, no? Mga kababayan, mag-alas 6 na ng gabi, pero hindi pa rin matapos-tapos itong tensyon sa pagitan ng mga pulis at ang grupo ng mga kabataan dito sa Mendiola sa lungsod ng Maynila. Maliban dito sa pinaka-barikada sa Mendiola Peace Arc, ay nakaabante na yung hanay ng pulisya hanggang dito sa may bahagi ng Ligarda at dito sa may kalye ng Recto Avenue kung saan nakikita nyo ay patuloy yung pagisunog at ilan sa mga aktibidad, pamamato at pagbasag ng kung ano pa nitong mga kabataan. Ang sinasabi ni Interior Secretary John Vic Remulla marahil ay bahagi ng isang fraternity. Okay, mga ka-adventure. Adventure nga ba yung nangyari sa protesta laban sa corruption? Well, sa iba ay adventure, sa iba ay obligasyon, sa iba ay responsibilidad, sa iba ay sasidhin ng damdamin para mailabas yung galit sa mga nangurakot sa gobyerno at nagkamal ng hindi milyones. Kung dati pinag-usapan nun mga daan-daang milyones, no? Ngayon pinag-usapan daan-daang bilyones, umaabot pa nga ng trilyones, so, diba? So talagang matindi itong itong pinakitang puwersa ng mga sambayan ng Pilipino sa idinaos na protesta laban sa korupsyon. Dahil tayo naman lahat talagang biktima rito, no? Kahit sino sa mga nanonood ngayon, biktima, basta Pilipino, biktima kasi nagbabayad tayo ng buwis. Yung tayo sa sweldo, kakarampot na sweldo natin, may kaltas pa. Katakot-takot na kaltas. Na umaasa tayo na yung kinakaltas sa ating sweldo ay napupunta sa tamang mga proyekto. Well, may mga proyekto naman talaga na dapat napupuntahan, pero ang problema ay dinaya ng iba, pinagkakitaan, kaya't hindi nakikita ang proyekto. So, ghost project siya. Ito yung tunay na tinatawag na guni-guni. Ayan na. Kaiba ito sa ating pinag-uusapan kapag binamisteryo na totoong mga bulto. Ito yung mga guni-guning proyekto. Ibig sabihin, hindi nag-exist yung mga project na nilaanan ng daang-daang bilyones na pondo mula sa bulsa ni Juan de la Cruz. Talagang yung buong araw nitong September 21 na rallies sa iba't ibang mga lugar, particularly sa Luneta, sa People Power Monument, sa EDSA Shrine, at sa iba pang mga lugar, sa ibang mga probinsya, mayroon din mga idinaos. Ito yung pagpapakita ng lakas ng buong sambayanan. Regardless, walang walang kulay politika. Yung bang nandun ka sa baseline as a citizen and you're trying to express your dismay, your disappointment, yung condemnation mo sa pangyayari ito. I think it's about time na magising-gising itong ating mga opisyal ng gobyerno sa Kongreso, Senado, sa maging sa hanggang sa Malacanang, di ba? Yung mga agencies ng ating government, especially yung DPWH na talagang ngayon pinuputakte ng mga batikos ng pagkuntina at yun, nagulo ang buong Department of Public Works. Kasi dati tawag namin yan sa broadcast kapag may mga problema lalo na sa kalsada, Department of Public Worst, hindi works, worst and highways, na talagang silang
nangangasiwa sa mga proyekto. Yan, flood control project. Wala pa nga yan, hindi pa nga na pag-uusapan dyan yung corruption sa paggawa ng mga kalsada. Yan. Dapat yan. Yan din natutukan yun ni Secretary Vince Dizon. Anyway, so, the whole day is, nag-observe tayo. Ako, particularly, personally, nag-observe ako. From time to time, monitor natin yung pangyayari. Nakadeploy yung ating mga reporters sa labas ng ating impilan sa DZRH, and nagkaroon tayo ng special coverage day in and day out. Actually, before September 20, mga September 20 pa lang talaga nakadeploy ng mga reporter ng DZRH. Yan ang pinagmamalaki ng DZRH. Talagang well prepared sa ganitong senaryo, sa ganitong special coverage. And we deploy our reporters sa iba't ibang mga lugar, mga key areas kung saan maaari magkaroon ng aksyon o kaya ganyan. Ha? Alright, so yun, the whole day is, for me, it's yung observation ko maganda dahil sa nag-express ng saloobin ng bawat isa, and may nakita rin akong mga nagmisa, may mga pari, may mga madre, ilan sa may EDSA Shrine, and also meron din mga groups dyan sa People Power Monument sa may White Plains, Quezon City, and particularly, especially sa Luneta. Talagang makapal yung tao, no? Di ko na makita kung ano bang crowd estimate. May mga lumabas sa mga balita, 40,000. Yung iba naman, ang projection dati, una ay 30,000. Pero may mga lumabas 40,000. Pero sa PNP, medyo mas konti. Pero hindi yun, regardless yun. Sabihin natin na talagang magkakaiba sa mga figures kung ilan. Basta ang mahalaga rito, sa pangkalatan, pinakita natin ang pwersa ng masang Pilipino. Yun eh. O, diba? Walang walang political color. Walang dilaw. Actually, nagkasama-sama dyan eh. Di ba? To express yung matinding galit. Which, mismong si President Ferdinand Marcos Jr. Nagsabi na talagang hayaan na ihayag yung matinding galit, yung puot mula sa dibdib ng bawat Pilipino tungkol dito. At yung mga opisyal ng gobyerno na nakakalagkad dito, nadadamay dito, abay, mag-isip-isip na po kayo. I think it's about time that you have to resign. Ako personally, I suggest that you have to resign. Kahit sabihin natin na na hindi pa napatunayan na kayo sangkot. Di ba? Por delikadesa, kahit ibinuto kayo ng sambayanan, kahit ibinuto kayo, nanalo kayo pagka-senador, nanalo kayo pagka-congressman, nanalo kayo pagka-mayor, o any public office, once na kayo ay naituro at nakita ang mga ebidensya na mayroong pagkakaugnay sa inyo sa corruption, dapat immediately dapat resign. Mas matutuwa pa nga sa inyong tao kapag ginawa nyo yun, di ba? Kaysa naman nakakapit kayo sa inyong posisyon, binabato kayo sa likod. May mga patalim wag naman. May mga, imagine nyo yun na mayroong mga sambayan ng Pilipino, Juan de la Cruz, na nasa likod mo na gusto kang palakulin. Gusto kang tiradurin. Di ba? Dapat talaga ganun ang gawin. But of course, mayroon kasing due process. So, yun, humahaba yung panahon. Pero ako, personally, ganun lang naman. Suggestion lang naman yun pero I think yun yung pinagsisigawan eh. Resign. Basta nasadlak ka o kaya nakalagkad ang pangalan mo, you have to resign for delikadesa. Alright. Now, so okay, no? Nagkaroon ng mga programa. Pero sa bandang hapon na yun, di ba? Mga bandang hapon na eh.
Ito na. Nagkagulo na sa may nagkagulo na sa may Ayala Bridge, and yun, nagkakabatuhan na, di ba? Mayroon pala isang grupo ng mga kabataan, allegedly a group of kabataan sa isang fraternity daw na naka-black shirt and naka-maskara, ang biglang lumabas at nagsisigaw na ito, kailangan talaga itong ganyan. Ano ba yung mga siligaw nila? Hindi ko na nakita. Pero makikita niyo yan sa mga videos na parang lumalabas na gusto nilang buwagin yung barikada ng mga pulis. Kaya ayun, kitang-kita, no? Talagang matindi itong sila ang nag-uudyok sa mga pulis para sila'y patulan. Pero alam po ninyo, ang laki ng respeto ko sa mga kagawad ng PNP, sa mga otoridad na nandiyan. Ang haba ng pasensya. Mantakin po ninyo, sila ang binubugbog, sila ang binabato, sila ang pinapalo. Ha? Dapat maramdaman yun eh. Yung dedikasyon sa trabaho ng ating mga kagawad ng PNP, kitang-kita dyan. At nakikita natin na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para sa lahat. Ayaw nilang manakit, ayaw nilang makapanakit. Hindi lang yung order eh. Of course, may order mula sa kanilang mga commander, sa kanilang mga senior officer. Pero deep inside them, they don't want to hurt people. Ayaw nilang saktan ng kapwa Pilipino. Ha? Kasi sila rin ay biktima rin ng corruption eh. Sila rin nagbabayad ng buwis. Kaya heto, may dumating na grupo. Sinugod sila. Boom, bam, boom, din. Oh, yan. Kita niyo naman siguro sa video, di ba? Oh. Ang tagal pa bago nag-react. So, nung nagkaroon ng order to stop them, ito na. So, pinagdampot na itong mga kabataan. Mga kabataan ho yan. Pero ako, personally, I don't believe na walang nag-udyok sa mga yan. Yan ang dapat investigahan ng otoridad. They have to dig deeper into this. Kung sino-sino ang mga nag-udyok sa kanila. Ayaw kong isipin na mga politiko, maaring politiko, di ba? Wala tayong gabanggitin ng mga grupo or kampo, pero obviously na lang, halatang halata na meron. Kaya sa broadcast natin kanina, ito yung mantakin ninyo, ilan ba yung mga nasugatan? Hindi, ilan yung na-arresto? I think 72 ba yun? Based dun sa latest report na inireport sa atin sa coverage ni Boy Gonzales. Ito, panoorin pa ninyo itong part ng special coverage natin. At nagre-report dito si Boy Gonzales. Ito po yun. Special coverage! Balik ko tayo mga kaibigan dyan po sa may lungsod ng Maynila. Nako! Umabot daw po sa 72 naaresto ho ng Manila Police District. Kaugnay po nitong idinaos na protesta kontra korupsyon. Update mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Lakay, 72 na tao ang inaresto ng Manila Police District sa sinagawang anti-corruption na protest sa Manila ngayong araw matapos masangkot sa mga marahas na institute sa protesta. Ayon kay MPD Chief Brigadier General Arnold Abad, nakamaskarang demonstrador sa Luneta Park, Ayala Bridge at Chino Roses Bridge ang nagsagawa ng paninipa, pagtutulakan at paghahagis ng bato, barikada, bote ng salamit, mabahong likidong may pintura habang sa mga pulis. Oo, may mga likidong may pintura. Kanina yun sa may Menjola kung pula pa yun Sa mga na-aresto na kay 51 ang na-aresto sa Ayala Bridge. Ito yung kanina yung nagsimula sa may Ayala Bridge. Kabilang ang 38 na nasa hustong gulang.
dalawa ang menor de edad na itira na order sa Manila Department of Social Welfare at 11 menor de edad na kasalukuyang sumasailalim sa pagsuri. At 21 naman ang inaresto sa Mendiola na binubuo ng 14 na nasa hustong gulang at 7 ang menor de edad. Ayon kay Abad, nasa custody ng MPD ang lahat ng mga suspect para sa pagsampa ng kasong malicious mischief. Yung sinira nila yung mga gamit ng gobyerno paglabag sa Anti-Barricade Act at iba pa kaunay ng nakaso. Ang mga menor de edad naman na kay Ray, pinoproseso pa sa koordinasyon na rin ng MDSW. Iniulat din na nagsunog ang mga nagprotesta sa ilalim ng isang trailer truck at nakaparadang motorsiklo. Yan naman yung sa Ayala Corner Valdez sa area bago nagtungo sa Mendiola at kung saan naggagis sila ng debris at molotov cocktails. Nagsunog ng placard at tarpaulin sa Recto Avenue at nag-vandalize ng ari-arian ng gobyerno. Tiniyak ng NPD na napanatili ang ebidensya kabilang ang surveillance, footage at debris para sa investigasyon. Agad ding naipaabot ang tulong medikal sa mga nasugatan naman. Sinabi pa ni Abad, patuloy ang operasyon laban sa responsable sa paninira naman dito sa isang hotel sa Recto at sa panibagong sunog sa kalapit na lugar. Patuloy ang monitoring ng mga pulis at intelligence operation upang maiwasan ang karagdagang kaguluhan at mapanatili ang kayusan at mantiyak ang proteksyon ng publiko at ng mga ari-arian. Yan yung iniulat ni General Abad kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Yan yung update. Boy, ano nasabi ni Yorme? Umiiling na lang. Kaninang madaling araw, nagpaalala na siya. Na talaga naman. Diba, alas 4 pa lang na-stress si Yorme, ha? Nag-deploy alas 4 ng madaling araw. Lahat ng dadaanan ng mga nag-curious protesta, niligyan ng mga ambulansya yan. Oo. In place mga ambulansya. Kung may masusugatang realista o kaya ng mga pulis, naka-deploy lahat yan. Mga nurse, doktor, at pero nagkaroon pa rin ng kaguluhan dyan na nagsimula sa Ayala Bridge hanggang sa makarating dyan sa area ng Mendiola. Yan yung pinaka-update natin, Lakay. Marami-rami ito at sasampa ng patong-patong na kaso. Yung mga menor de edad naman ay itatan over dito sa MDSW. Sinabi naman ni Director J. Reyes de la Fuente, Lakay Ray, ngayong alas 10 na umaga ay magsuuwi na ang mga menor de edad. Dahil maglulusot sila ng para curfew ng mga kabataan. Napakarami kasing kabataan Lakay Ray doon eh. Wow! Totoo lang. Talagang matindi. Naging violente. Yan yung tingin ng mga kababayan natin. Naging violente. Hindi pa nila matiyak kung anong... Ang matindi noon, meron pa yata 13 ba yun, mga minor de edad? Diyos mio. Oo. Ha? At ang iniisip ng mga otoridad, ang isang grupo pero hindi na binanggit kung anong klase na fraternity, talagang violente sila. At ngayon lang nangyari yan. Kaya nga yung mga militante grupo, hindi naman ganyan pag kami mga rally. Kaya yung iba ay yung mga nakamaskara kanina, yung mga naaresto natanggal na yung maskara na itong mga pinag-aresto ng mga pulis. Kaya nakilala tuloy sila ng mga pulis. Diyos mio. Kanina pa. Grabe yung ano mo kanina, yung special coverage natin kanina, nakatutok yung camera mo, Boy Gonzales. Ha? Kayo ni Giselle Ricafort. Wow. Hindi ko na binitawan. Hindi mo na binitawan? Kasi dalawa yung gamit kong cellphone. Kuha ko ng video. Inaalala nga namin, baka bigla kang mabato sa ulo eh.
Kawawa nga yung isa natin kasama reporter. Oo. Tinamaan sa mukha. Ano ba naman yan, no? Dinala sa sa Madok. Maalala ko yung pag nagko-cover tayo dyan sa sa Mendiola Bridge, ang unang-unang tinitingnan ko yung mataas na lugar dyan para makaakyat kagad bago magkagulo sa baba. Ha? Ako, Pero ikaw nasa front line ha? Oo. Nakatingin ako sa mga lumilipad na bato na bote. Diyos me. Pero si Ang hirap Manny no? Vargas Oo nga pala, si Manny Vargas, ano nangyari kay Manny Vargas? Pero palagi ko nakauwi na sa nagpapahinga na yon. Oo. Tinamaan din siya kanina katabi ko lang kanina sa Ayala Bridge yun Oo. Kaso minalas sa tinamaan pero Ano yung tumama sa kanya? Ano ba to? Rubber bullets ba yun? hindi alam kung bato o anong klase Hindi naman siguro gumamit ng rubber bullets yung mga pulis. Ang nakikita ko water cannon eh. Hindi galing sa rally. Galing sa rallyista. Oo. Oh. Galing sa rallyista yung mga yung tumama diyan kay kasi nung panayang bumabato yung mga kontra yung mga kabataan yan eh. Kaya pagka biglang lilipad, maririnig mo pag kami nagsisigawan ayun, lumilipad na yung mga yan sabi ni Master IT dito, abay ang galing po ninyo Sir Boy, ang gaganda ng inyong anggulo na inyong makuha, nakakabilib, para kayong may agimat, hindi kayo tinatamaan. Hindi tinatamaan. Diyos me. Para umiiwas yata yung bato sa mga bote sa'yo kanina Wow. Sinuswerte lang, hindi na ako tinatamaan. Tinitignan ko nga kanina. Siyempre, nag-iingat tayo. Marami na tayong best na nag-cover sa ganyang gulo yung mga lumilipad na bato. Pag alam kong yung pesto ko, kumukuha ako ng pesto na talaga medyo nakakaiwas ako pero kuha pa rin ng camera. Oo nga, galing. Kaya kanina napanood ng mga kabayan natin. Pwede ka na magpa-seminar. Sa Ayala Bridge. Abangan po ninyo ang pa-seminar ni Boy Gonzales kung paano mag-cover ng tuloy-tuloy nang hindi tatamaan. Yung mga... Hindi kasi... Minsan yung mga practical mirror natin, lalo hindi ba yung mga bagong sabi ko, lalo na miski yung ibang mga reporter na baguhan pa lang, kaganyan may coverage. Naalalayan ko rin yan. Iba pa rin talaga yung mga mga alamat na sa coverage tulad ni Boy Gonzales. Kusa ng pesto nila para kasi baka mamaya first time nila makasubok ng ganyang coverage. Baka mamaya matsempuhan sila at tamaan sila ng bato o kaya bote. Ayan. Pero yun nga, saludo tayo. Saludo tayo sa mga pulis, saludo tayo sa mga reporter, yung mga kasamahan natin sa hanap buhay. Talaga namang blow by blow pinapakita sa social media, sa TV network, sa mga radio stations, yung nangyayari dito sa ating special coverage nito. Si Giselle Ricaport saka si Edniel meron na naman siguro pang yan pang best reporter isasama na ang Boy Gonzales di ba? Saka si Edwin saka si Noche sa lahat-lahat ng ating mga kasamaan din hindi bigla na kasi darating yan hindi nga namin pero kanina talaga kwento ka ng kapiraso lang. Sige. Habang nakantabay na si Edniel. Ang sabi kasi dito sa sandali lang. Sige, bagitin mo lang kagad. Go. Kapiraso lang. Pagkaganyan naramdaman ko na yan yung kilos nila. Yung mga nakamaskara. Bakit nakamaskara? So may gagawin. Sa may Kalaw at saka Ross Boulevard, mga nakamaskara na. Nung marinig ko yung mga sinasabi nila, tara na, punta na tayo ng Mendiola. Sugdugin na natin. Doon ko na sinabayan, yung grupo nila. Kaya pagdating dito sa may area ng Ayala, pag-akit ng Ayala Bridge, meron na nakaharang na container. Container. Kaya yun ang nangyari. Kaya natsempuan natin kanina, nung bigla silang nag-aklas,
nagkagulo na nga dyan sa Ayala Bridge. Oh, ayan. Ito Salamat, si boy. Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan ang ating Lodi, si RH29 na Boy Gonzales. Ayan talaga naman, oo. DZRH Special Coverage. Yan po yung palitan namin ng balitaktakan ni Lodi. RH29 Boy Gonzales. Alam po ninyo, hinahanga natin si Boy dahil siya talaga nasa frontline, ha? May mga nag-react nga dun sa broadcast natin, ha? Abay kanina actually dami mga galit eh. Actually dami mga galit dun sa grupong yun na nanggulo, ha? Ang ganda na nga sana eh, na-express na yung dapat sabihin, talagang nandoon yung diwa ng galit. Hindi yung galit na talagang kailangan ilabas yung sa loobin. Hindi yung para gumawa ng karahasan. O di ba? O. Abay dami mga nag-react, boy, ha. Basahin ko lang mga nag-react dun sa broadcast natin. Sabi ni Abet Arasa, abay congrats po kay Boy Gonzales. Ayan. Kitang-kita naman kasi yung mandakin yun, umuulan ng bato, ng bote. Ano pa ba yung mga umuulan? Talaga yung camera ni Boy Gonzales nakasilip eh. Nakikita talaga ng mga kababayan natin kung ano nangyayari. Ayan. Kasama rin dyan sa sabi ni Hanilyn Morota Martinez, si Giselle abay talaga risky yung situation. Ha? Nag-alala tuloy si Ma'am Hanilyn ng tumabi ka dyan, baka tamaan ng bato. Naku naman, no. Sabi ni Somil Claro, ito binabasa ko yung mga reaction, abay sabi niya, parang mga zombie mga kabataan, yung mga lumusob. Wow. Parang mga adik, sabi ng iba, di ba? Bangag, yun. Parang mayroong puwersa, kakaibang puwersa, kaya ginawa nila yun. Yan, sabi ni Ria Soto, saludo daw kay Boy Gonzales. Ang galing-galing po ninyo, Kuya Boy, sabi niya. Hanggang anong oras ang permit na mga yan? Galing kay Mirna Bakungan. Ay naku, Ma'am Mirna, ang sabi ho dyan, meron nang sinabi si Mr. President, BBM, na wag nang hingan ng permit. So, kailangang hayaan na lang para makapag-express nung matinding pagkondena sa corruption. Kaya walang permit. Paano mga taxpayer nagtatrabaho at papasok bukas? Natapos naman po. Natapos naman po. Kaya back to normal ang buhay natin. Karen G. Donado, karapatan nilang mag-rally. Tama, totoo po yun. Ako, I agree with that. That's freedom of speech. Yes, we have that freedom. Pero of course, that freedom is also bounded ng rules, ng patakaran. Dapat yung freedom natin, hindi yung lalabas tayo dun sa batas. Lalabag tayo. So, dapat nandudun tayo sa payong ng patakaran o regulasyon para hindi tayo makapanakit ng kapwa, hindi tayo makagawa ng krimen. Mantakin ninyo, ang daming mga sinira. May sinunog pa. Di ba? Sabi nila, parang iniisip nila parang nasa Nepal. Siguro iniisip nila yung nasa Nepal sila, no? Kasi matindi talaga yung nangyari sa Nepal, eh. Pero ibang usapin yun. Hindi may halin tulad ng Pilipinas sa Nepal. Napakalayo ho. In the first place, I believe as a Filipino citizen, hindi ganun ang utak natin. Especially today, na matatalino na po mga Pilipino. I believe na matatalino mga Pilipino. Hindi ko naman sinasabi na bobo yung taga Nepal, hindi. Pero ibig sabihin, nag-iisip tayo kung ano para sa kabutihan ng kapwa. Kaso itong grupong ito, ewan ko, hindi yata nag-iisip. Okay, talagang may udyok eh. Ayan. Alright, so Gina Sembrano, lahat ng mga nagrarally na yan, taxpayers. Tama ho, Ma'am Gina, lahat po mga nagrally. Binabasa ko yung part ng yung
mga live chat dun sa special coverage kung saan ako nakaupo sa DCRH. Ayan, sabi ni Karen G. Donado, ba't nagtataka ka sa Marcos resign? Ba't yung pinagre-resign ng Pangulo? Diyos me. Siya nga'y nagbulgar Siya nga'y nagbulgar ng kalokohan. Siya nagbulgar yun sa 15 contractors na may mga connection kaya nagkaroon ng mga ghost projects. In the first place, dapat we have to be thankful to the President. Di ba? Kasi kung hindi niya binulgar yan, wala. Yung ba mga nakalipas na administrasyon, meron bang ginawa? Nagbulgar pa sila? Hindi, di ba? Wala. I'm here to be fair lang naman. To be fair. Of course, I'm an Ilocano person. May dugo rin akong Bisaya. O, di ba? Pero ako, as a media personality, binabalansin natin In the first place, yung panahon ni President Rodrigo Duterte, may mga decisions siya na talagang hinahangaan ko. Alam niyo, hinahangaan ko unang-una kay dating Pangulong Duterte, yung pag-aalaga sa mga sundalo natin, mga pulis. Tinaasan niya yung mga sweldo. O diba, dinagdagan pa yung mga, I think dinagdagan din yung mga allowances, diba? Yun, talagang humanga ako doon. Kasi matagal ng puro baryan na lang tinatanggap ng mga pulis natin O diba? Kaya kahit paano gumaan, diba, nagkaroon ng gaan yung bulsa, yung nadagdagan yung laman sa bulsa ng mga pulis natin sa mga sundalo. At nagtumaas yung moral. Ayan. Then, yun. Alright. Sino ba? Ayan. Right. So, yan ho. Okay. Huwag pakawalan yung mga kabataan yung sabi ni Ria Soto. Nagagawa yan. Nako, Ma'am Ria, dapat talaga hindi pakawalan. Alamin kung sino ang mga nasa likod. Alright. Salamat po. Ayan. Alright. Sabi ni Alili, balik ang martial law. Hindi, wag. Against ako sa martial law. In the first place, nagkamalay ako during martial law. I was born in 1968. So, nag-declare ng martial law 1972. So, yung kabataan na yon talagang, well, wala naman talaga tayong masyadong malay. Pero alam po ninyo, ito bahagi ko lang. Kasi magkakaiba naman talaga ma-experience during martial law. Of course, ang naging sentro kasi ng martial law sa pagkakaintindi ko ay against sa mga komunista. Kasi masyado nang malakas ng parang kaliwat kaano may mga riot, may mga rally during that time. So I think yun yung isang dahilan kaya marahil nag-declare ng martial law kasi parang hindi na yata makontrol. Saka of course sa advice na rin kay former President Ferdinand Edralin Marcos. Pero sa totoo lang, during that time napaka-disiplina ng tao, di ba? Walang mga kamote sa kalsada. Walang kamote sa kalsada. Oh, wala talaga. Lahat sumusunod sa batas. Saka mayroon akong feeling, kasi dati nag-aaral tayo dyan sa may Regidor, sa Maynila. Elementary days pa lang yun. Abay, mayroong isang araw na hindi ako sinundo ng aking nanay, si Nanay Carmen. Abay, trinay kong umuwi mag-isa. Mantakin niyo yung isang paslit na may hila-hilang malaking bag na parang maleta. Abay, patawid ako ng Avenida Rizal noon. Kasi ang Avenida Rizal masyado pang malapad Wala pang LRT, di ba? Meron lang kapiranggot na mga post na pwede kang tumigil sa gitna para dahil may mga poste ng kuryente. Napakadelikado para siyang paslit na tulad ko na tatawid doon. Ang unang-unang inisip ko noon na lalapitan, alam po ninyo kung sino? Pulis. Pulis. Sabi ko, mamang pulis. Baka pwede tawid naman po ninyo ako doon.
syempre nakitinima ng pulis, bata. Tatawid sa kalsada, yaka-yaka ako ng pulis. Nagulat na lang yung nanay ko, si Nanay Carmen, na pinapaliguan pa yung kapatid ko. Nagre-ready pa na susunduin ako, na nakauwi na ako ng safe. Mataas ho ang respeto ng mga citizen sa mga pulis during that time. Sa point of view ko as a paslit during that time. 'Di ba? Saka mga tao no talagang sumusunod. Kapag stop, pag go, 'di ba? Walang jaywalking kasi huli ka. May multa ka. Nabuhay naman talaga ng maganda sa kahit paano, no? Pero syempre dun sa mga na biktima ng human rights violations, yung mga ni-raid, mga pinag-aaresto, ibang usapin na po yun. Mas political na yung dating. Alright, so yan. So yan po, salamat sa mga nakatutok po, tumutok sa DZRH special coverage na yan. Medyo mahaba-haba na aking nasabi. Pero abangan po ninyo, abay, itong isa pang video na i-upload ko, yung binabanggit ni Yorme Isko sa Maynila. Abay, tinawag ho niya. Alam po niyo yung tinawag niya doon sa mga nanggulo doon sa may Mendiola, saka sa may Ayala Bridge. Tawag niya, utak ulol. Just, mantakin niyo, utak ulol. Parang, mga adik-adik. Parang gano'n na pagkakasalarawan. Pero nakakalungkot dahil sa maraming mga pulis ang nasaktan. Kaya saludo tayo sa ating mga kapulisan. Salamat po sa inyo. Nandiyan po kayo, pinakita ninyo ang mahabang pasensya, yung maximum tolerance, talagang sumunod po kayo. Maraming salamat. Saludo. Sa mga ka-adventure natin, please like, subscribe for more videos. Thank you. See you again. Special coverage. Special coverage. Special coverage.